Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa buong buwan ng November 2024? Collective reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang. Energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. So, nagtatalunan na itong mga to. Kaya magsimula na tayo. So, Pisces na. Well, ang dating kasi mukhang may away na nangyari due to betrayal, backstabbing, bitchiness. Kahit ito chaos. Disaster card kasi to eh. So may something na unexpected na nangyari. Probably painful situation. So inisip ko, ano kaya to? Relationship ba to? O career? O friendship? Wala akong idea. Ano tong tower natin? So yung babae yung nag-cause ng destruction dito. May Queen of Swords tayo. O nakipaghiwalay. Whether friendship to, relationship, career, basta may babae dito na siya yung nagsabi mismo ng breakup o ayaw na makita yung taong to. Siya yung may last word o masakit na sinabi, parang ganun. Kasi baliktad yung ano natin. Nine of Pentacles. So, parang dating sa akin, excuse me, may something na hindi kayang i-meet ng expectation. O siguro, dahil nga, parang walang future na to, lahat ng source of security, stability ay wala. Parang hopeless na yung sitwasyon. Parang wala na nga pag-asa.
Pero hindi ko pa rin mag-gets. Ano ba yun? Career ba ito? Friendship, relasyon. Nahihirapan na nga raw. So, ito rin yun, no? So, ngayon, ang dating sa akin, may someone na parang naging sneaky. Na nag-bring ng struggle, challenge. Na parang wala na pag-asa to. Ano kaya yun? Walang dating kasi sa akin, may someone na dinugas sa pera. Yun yung tinakbo ng reading. Whether friendship to o relationship, may nandugas sa pera. Ninakawan, kinupitan, tapos eto, nagalit yung babae, kinaboy nung babae yung person dito. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, nag-away sila dito eh. May betrayal nga oh. So, yun nga, kinupitan sa pera, o pinaasa sa pera, o umutang, di binayaran. May ganong case dito eh. Pera ang pinagawayan, in short. Parang wala nang pag-asa to, na mabayaran, o mabalik yung perang nawala. Dahil dito, sa baliktad na 9 of Pentacles. Hulog pa yung isa. Ay, meron tayong 9 of Cups, nahulog eh. Baka may extra message pa tayo. Kasi mag-end na ako sa nahulog yan. So, ano yan? So, siguro message na yan. Yan yung advice. Advice card natin pang extra message. So, ano yung 9 of Cups? Anong advice yan? So, ang dating sa akin, sundin mo ang puso mo. Gawin mo kung anong gusto mo. Huwag mong pagtuunan ng pansin tong problema. Parang ang dating pera lang yan, pabalik din yan. Sa tamang panahon. Parang hindi yan yung priority. May mas mabigat pang problema na mas kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi card to ng pagiging masaya. So, tingin ko, blessing in disguise to, in a way na, ayan nga, may nawala. Probably pera. Kasi, either inutangan, tinakbuhan, di na binayaran, dinugas sa pera, kinupitan, ewan ko kung anong
klaseng problema ba sa pera? Problema sa pera. Na parang, kung yung nawalang pera, babalik din yan dahil may wish tayo dito. So, kung blessing in disguise, kung yung nawalang amount, pagbalik noon, doble o triple. So, ganun ang dating. So, manlulumo ka dito sa una. Sa una lang yan. Kasi sa bandang huli, magiging masaya. Dahil, magandang card to, oh. Nine of Cups. Basahin ko dito, oh. Wishes come true, realizing dreams, happiness, cheerfulness, joy, fulfillment, positivity, optimism, satisfaction, success, abundance, prosperity, achievements, rewards, confidence. Di ba ang ganda ng mga sinabi? Na parang sa bandang huli, magiging masaya, magiging satisfied, pero kailangan mo nang i-endure ang pain, sadness, umpisa lang yun. Okay? Anyways, ano pa ba madadagdag dito? Ayun na lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.